Tampokang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya, narito ang mga dapat nating pakaabangan sa huling gabi ng FPJ's Batang Quiapo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong recap na ating i-upload. Ang ligasiya ni Gabo Montenegro. Matapos ang maraming taon ng paglaban sa krimen sa Quiapo, naging matagumpay ang pamumuno ni Mayor Tanggol sa tulong ng kanyang asawang si Ponggay at ang kanyang matalik na kaibigan na si Mando. Unti-unting nalinis ang Maynila mula sa mga sindikato at droga at iligal na sugal. Namuhay sila ng tahimik at masaya kasama ang kanilang anak na si Gabo Montenegro. Lumaki si Gabo na may mabuting puso, ngunit hindi niya lubos na maunawaan kung gaano kabigat ang laban na pinagdaanan ng kanyang ama. Isang lihim na operasyon ang isinagawa ng isang bagong sindikato ng droga sa Maynila. Ang mga taong ito ay matagal nang may galit kay Mayor Tanggol dahil sinira nito ang kanilang negosyo. Sa isang planadong pag-atake, pinatay sina Mayor Tanggol at Ponggay. Ang buong Maynila ay nagluksa at ang batang si Gabo ay naiwan na walang magulang. Pagkapariwara ni Gabo. Sa pagkawala ng kanyang mga magulang, tuluyang nagbago ang buhay ni Gabo. Lumaki siyang puno ng galit at kalungkutan. Sa halip na sundan niya ang yapak ng kanyang ama, pasama siya sa maling barkada. Naging magulo ang kanyang buhay at halos masira ang kanyang kinabukasan. Ngunit may isang taong hindi sumuko sa kanya. Walang iba kundi si Mando. Si Mando ang ninong ni Tanggol at matagal ng kaibigan ng pamilya Montenegro. Siya na nga ang tumayong pangalawang ama ni Gabo. Unti-unti niyang tinulungan si Gabo na muling makita ang tama at maling landas. Ang pagdating ni Mara. Habang unti-unting nagbabago si Gabo, may isang babae namang papasok sa kanyang buhay at ito ay walang iba kundi si Mara. Isang simpleng babae na may mabuting puso. Siya ang unang taong naniwala na may kabutihan pa sa loob ni Gabo. Dahil kay Mara, unti-unting nagbago ang pananaw ni Gabo sa buhay, ngunit hindi naging madali ang lahat. Ang katotohanan. Isang araw, natuklasin ni Gabo ang isang lihim. Hindi pala simpleng krimen ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Ipinapatay ang mga ito ng isang makapangyarihang drug lord na matagal nang hinahadlangan ni Mayor Tanggol dati. Ang sindikatong iyon ay unti-unting bumalik sa Quiapo at ngayon, si Gabo ang kanilang target. Ang bagong laban. Dito magsisimula ang tunay na laban ni Gabo. Sa tulong ni Mando, nagsimula siyang magsanay at matutong lumaban. Hindi para sa paghihiganti lamang, kundi para ipagpatuloy ang laban ng kanyang ama. Unti-unti niyang haharapin ang mga sindikato na sumira sa Quiapo. Ngunit sa gitna ng kanyang laban, isang trahedya ang mangyayari. Si Mara ay mabibiktima ng mga kriminal na kalaban ni Gabo. Ito ang magiging dahilan upang tuluyan niyang harapin ang mundo ng krimen. Ang bagong tagapagtanggol ng Quiapo. Sa huli, matututunan ni Gabo ang tunay na kahulugan ng ligasiya ng kanyang ama. Hindi ito tungkol sa galit o paghihiganti. Ito ay tungkol sa paglaban para sa tama. Sa paglipas ng panahon, makikilala ng buong Quiapo at Maynila ang bagong tagapagtanggol ng lungsod, ang anak ng dating mayor na si Tanggol, ang magpapatuloy ng kanyang pangalan, si Gabo Montenegro. Ang kapanapanabik ang mga susunod na eksena dito sa pinakakaabangan nating teleseryeng si Gabo. Kaya tuloy-tuloy ang pagsubaybay at maraming salamat sa inyong panonood at suporta at pagpalain tayong lahat, kapamilya.